Ako po si Sister Maria Ligaya Montes Sabiñano, 80 years old. Ako si Teodora Isguera Makapadpan. 90 years old na ako. Nung kami bata pa, ang magulang ko, ang nanay ko, tatay ko ay taga rito sa Pakil. Pero kami ay nanirahan sa Maynila. 1942 ay nagpunta na ang mga magulang ko sa Maynila at doon na kami pinanganak. Tuwing merong lupi dito sa ating bayan, ang nanay ko ay deboto ng Mahal na Birhen. Ilang kami magkakapatid na isasama ng nanay ko sa Pakil, pauwi sa Pakil upang dumalo, at pagkatapos ng prosesyon ay babalik na uli kami sa Maynila. Gano'n kami, talagang taon-taon yon. Umuwi ang nanay ko tuwing lupi. Isang lupi lang yon. Pagka turumba, nauuna yung mga bata. Turumba, kakaya, kaya ka. Yung mga bata ay, tatakbo na dito nagsasayaw ng turumba. Tapos ay babalik na naman. Doon sa simula na dala-dala ito. Naku, napakasaya talaga, napakasaya. Nangingilabot ako. Hindi ko lang alam. Prosesyon ng turumba noon ay simple lang. Simple lang ang mga tao. Pero halos lahat ng nagsasayaw doon ay mga taga-Pakil. Tapos meron din dumadating na mga mamimiesta ang gagaling sa Quezon. Yun, ang alam ko lang noon ay sa Quezon, naririnig ko yung Sariaya, Lucena, yung mga Pagbilao, yan na naririnig ko noon. Ilan lang dahil sila naman ay nakakatuloy dito sa Pakil ng libre. Pinatutuloy ng walang bayan. Open ang house ng bahay noon kapag lupi. Pagka panahon ng turumba, ay di, napakaraming tao talaga, no? Ay, ba ito, siksikan talaga. Kuminsan ay nagsisimula doon nga sa Isaka. Tuloy simbahan, nagsasayaw. Napakasimple lang sila. Halos lahat na taga-Pakil noon ay dumadalo sa lupi, sa turumba. Maraming deboto, halos lahat ng taga-Pakil nandoon. Noon, panahon na yun. Noon ay wala pang mga turumba dancer, Basta ang mga deboto, sumasayaw yan sila ng ayon sa tugtog ng banda ng musiko, yung gusto nilang sayaw. Walang choreography, walang ganon-ganon, walang ayos-ayos. Yung kaya nga sabi, parang nahihibang kung ano-anong arte na sa katuwaan ay nagagalaw nila sa kanilang katawan. Yan, yung musiko ang talagang nakapagpapamigay aliw sa lahat na ginagawa pagka panahon ng prosesyon ng Mahal na Birhen. Sa mga paghahanda tungkol sa turumba, nariyan ang parang PPC Council. Yun, sila naghahanda noon. Tapos yung mga rekamadora, yung mga matatanda, ay nagbibihis, katulad ng andang Pinay, Karusita, nagbibihis yan sila at nag-aandar para sa Mahal na Birhen. Gagaya ka ng andas at lalagyan ng dekorasyon. Ayusin yung mga tao nagaganap sa prosesyon, yung magbubuhat, yung mga tinatawag natin ngayong alagad ng Birhen na karamihan sa kanila wala na, at mga kabataan na medyo mga kabataan na ngayon na nandoon. At ang pinakamahalaga nga sa yung misa, dahil napakaraming misa na ginaganap noon pag dadating ang lupi. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa dibisyon ng Mahal na Birhen. Ng mga 19... Nagkaroon kami ng partisipasyon sa Cofradia Immaculada na Concepcion sa Intramuros. Nagpadala ng liham ang Cofradia ng Intramuros at kinukumbida nga ang Mahal na Birhen na dumalo sa pagtitipon ng Grand Marian Procession na ginaganap tuwing unang linggo ng Disyembre. Doon, tulong kami noon
katuwang pa namin ng Tio Inigo Bito sa pagsasaayos at kaming mag-asawa, pabalik-balik, hanap ng banda, transportasyon, bulaklak, talagang at halos lahat pa noon, hindi pa masyadong kilala ang Mahal na Birhen. Halos lahat ng taga-Pakil ay lumuluwas ng Maynila. Yun ang talagang memorable sa akin na hanggang ngayon ay gumaganap pa rin tayo sa Grand Marian Procession sa Intramuros. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. At ang isa pang yung pagkakaroon natin ng shrine ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Yan. Kay Monsignor Barrio naman yun, nang magkaroon tayo ng shrine dito sa Pakil. Ha? At yung panghuli naman na sa akin alaala, sa aking isipan, yung pagtatatag ng, dahil nga naging shrine ng Pakil, ang ating parokya, simbahan, dapat meron talagang samahan na tinatawag na Cofradia. Kaya yun natatag ang Cofradia Nuestra Señora de los Dolores de Turumba na may pamunuan na siyang nagsasagawa ng mga mahalagang gawain para sa Mahal na Birhen, lalo tigit kapag ang Mahal na Birhen ay nangangailangan ng mga tao na gaganap at lalong higit nga sa financial status natin. At yun, nagkaroon pa ng outreach. Yung maganda yun, outreach na pumupunta sa iba't ibang bayan o lalawigan na tayo ang kinukumbida. Yun. Pero nagsimula yung outreach na yung Mahal na Araw. At si Father, na natatandaan ko noon, Mahal na Araw yan. Pag sa lubong, may pinalilipad na lobo. Yung pare, ilalagay sa isang lobo, meron nakasulat. Doon nagtuturumba. Kung saan man pumatak yung lobo, pupunta ang turumba doon, magtuturumba. Nagkataon nga, yun, nasundan. Yun ang simula, nasundan ko, parang yun ang simula ng outreach ng turumba. Tapos, nagkataon, bumaksak sa isang palayan, yung lobo. Ang nakakuha, ibang reliyon. Ibang reliyon ang nakakuha nun, hindi Katoliko. Ang ginawa nung yung tao, dinala sa simbahan nila, yung Katoliko. At doon, yan, kung saan sa kami nakarating. Ito talaga hindi ko malilimutan dahil yung sa ginawa sa amin na Mahal na Birhen. Noon ang asawa ko, naglilingkod pa kami sa simbahan, ay nagkasakit sa puso. Ayun, natakot kami noon, dinala nga sa pinatignan at sinabing siya ay ooperahan sa puso na napakalaking halaga ang kailangan, pero hindi namin kaya pa yun. Sabi din, nagpunta kami sa ibang doktor at titignan daw muna sa gamot. Susubukan kung maano sa gamot. Ngayon, kami mag-asawa, pag dumadating ng September 15, handang-handa na kami mag-asawa. Lahat ng gamit na Mahal na Birhen, inaayos namin. Pag reenactment na, pupunta na ng istaka. Umagang-umaga, nasa istaka na kami mag-asawa, naglilinis kami doon sa paligid at inihahanda na namin ang gagawin doon sa Yung Mahal na Birhen, yung larawan ng Mahal na Birhen na original, kukunin nyo ang kainat sa babalutin namin yung sa meron yung supot na pinaglalagyan. Hawak-hawak niya. Siya ang may dala, dadalhin sa istaka. Nung panahon yun, may sakit siya. Ang sabi niya, nakaganon. Sa harap sa katawan niya, yung larawan ng Mahal na Birhen, kinakausap niya yun. Sabi, Mahal na Birhen, nakikita niyo po ang loob ng aking katawan. Lalong higit po ang aking puso. Sabi niya, pagalingin niyo po ito. Gusto ko pa maglingkod sa inyo. Ako po'y pagalingin niyo, wala po kaming kakayahan para kami magpo-opera ng ganong kalaking halaga.
humingi po ako sa inyo ng awa na kami po'y tulungan ninyo. Ako po'y pagalingin ninyo. Kalipas po ng di napunta na po kami ng doktor. At sabi, binigyan nga po ng gamot, sige na sige, pagpapagamot. Ngayon, tawa ng Diyos, gumaling siya. Nawala ang kanyang bara, naayos na yung kanyang puso. Yun ang naging, hindi ko makakalimutan yon na ginawa sa amin ng Mahal na Birhen. Kaya lalong tumibay ang aming pananalig sa ating Mahal na Birhen. Hanggang nasabi tuloy namin, hanggang kaya namin maglilingkod at maglilingkod kami sa Mahal na Birhen.